Guys, good morning po. Welcome back to our channel. Today guys, meron tayong bisita. Galing Iowa. Galing sila ng Iowa. Si Kuya James at saka si Kuya Ricky. So, first time ko po siyang na-meet. So, galing silang Iowa. So, makay sila ng Amtrak papunta dito. So, tapos sinundo sila ni Papa sa downtown. Dito sila ngayon. So, ayan guys, ituturo sa atin ni Kuya Ricky. So, sa mga taga Chicago po, kasi kaya sila namasyal dito dahil nag-renew siya ng passport. So, ituturo sa atin, bibigyan tayo ni Kuya Ricky ng tip kung ano yung mga dapat gawin pag magre-renew ka ng passport para may guide tayo. So, yung unang proseso daw na ginawa ni Kuya Ricky, nag-fill up po kayo ng online? Oo, nag-apply sa online Nag-apply for siya renewal. Ayun. Tapos, nag-print out po ako ng form. Hindi ko na-print out yung galing sa console. Apo. Dinala ko yung print out kong form. Pagdating ko dyan sa console. Apo, sa embassy. Kasi hindi pala, hindi valid yung form na pinirapan ko. Kasi walang barcode. Inanap nila yung form na May barcode. pinadala sa akin ng So, paano nyo po nakuha yun? Sino nag-print? doon mismo sa loob. Doon. Kaya nagpiprint doon sa cellphone. $5 ang isa. So, ayun pa guys, yung isang tip ni Kuya Ricky, kailangan may cash kayo. Kasi, pag magbabayad ka, may mga extra po, diba? So, kailangan may cash kayo laging dala. Kapag plano nyo mag-renew ng passport dito sa Philippine Embassy dito sa downtown Chicago. So, kailangan guys, kung halimbawa kayo mag-a-apply kayo ng renewal, dapat nang gagamitin nyo yung phone nyo talaga. Kasi, pag hindi, Mahirap maghanap pag ang hirap syempre sa misis daw niya yung ginamit. So, ang hirap tingin-tingin ka pa, nasaan na ba yun? Yun nga, kasi talagang matataranta ka pa kasi nakaharap ka na doon. Kung ma-cancel yung appointment ko doon, balik na naman sa Iowa. 5 hours yung Amtrak. 5 hours. Oh. So, kasi po, nung nagbiyahe rin kami mula dito Chicago, 5 oras mahigit din. So, halos parehas lang din pala. Kala ko 5 to 7 hours sa Amtrak. So, pero yun kasi sa inyo, hindi kayo maka-stop over na bababa na kahit tumayo man lang, gano'n. Meron isang lang sa stop over po. Sa smoking area. Oo. Pabalat yung mga smoker. Yung mga smoker daw. So, ayan, back tayo doon sa pagre-renew ni Kuya Ricky ng passport. So, pagkatapos nyo pong ma-print out yung my barcode, ano na po yung next step? Yung ginawa nila yung renato na form. Tapos, sabi ni, clear na. Balik mo lang doon. Pilapan mo yung, sa loob. Kasi may bigyan ka pa doon ng mga pipilapan mo, pirmahan mo. Apo. Yun. About sa renewal. Pag renew naman, okay lang kasi, pagkatapos nung iniscan nila yung barcode ng form, Apo. nag-print out na doon sa kanila lahat. Oh. Hindi na pilapan na isa-isa. Opo. So, nandun na Yung lahat. barcode lang kailangan na talaga nila. Tapos po, paano po yung sa picture? Ano po Doon na ginawa? sa loob, magbayad ka ng $60 para sa picture. Tapos may dala ka ng envelope. Para doon mo ilagay doon nila ilagay yung passport mo. Pilapan mo, kailangan may mga stamp para sa post office. Kuya Ricky, saan mo binili yung Sa post envelope office. mo? Sa post office. Mahal doon sa... So, ayun guys, take note ha, kasi
noon, a long time ago kami, nag-renew kami ng passport. Hindi din namin alam na may ganun palang envelope na kailangan mong bilhin. So, kasi mahal doon. Hindi ko na matandaan kung magkano. So, nag-try naman akong maghanap-hanap doon pa sa area. Sa post office nga, $10 yung... I know, pagdating namin doon, hindi rin in-accept kasi mayroon daw sinasabing parang code doon na Kailangan may mga stamp na... Opo, kasi... mailing address. Kaso nga kasi yung time na yon hindi lang ako, 3 kami. So, kung pricey, mahal. Mahal. Oh, Marami, mahal. So, buti na lang si Kuya Ricky, alam niya yung ginagawa niya na bumili na ng sarili niyang envelope. Ang galing. Pagkatapos na kayong napicturan, ano na po yung next step? Pirmahan mo lang kung tama yung doon, lahat ng informasyon mo. Like mailing address, mga ganon. Yun. Pirmahan mo doon, tapos yun. Dire-diretso na po. Within 2 months daw bago mo ma-receive yung Ayun lang pala guys, ganun lang kadali. So pagpunta mo ng embassy, kailangan talaga yung ginamit mo nung nag-apply ka ng application, phone mo talaga. So kasi ang kailangan daw barcode, so lahat ng insign mo naman nandun sa barcode na yun. Pag in-scan, automatic sa system nila, lalabas na lahat doon yung sinign mo. Ang naging problema lang, wala siyang picture, pero mayroon siyang envelope. Yun yung kagandahan. Pag hindi, doble. Ang gastos. Tapos yun, nung natapos daw si Kuya Ricky na nagpicture, umakyat na siya sa taas. Tapos siguro naghintay lang po kayo ng yung tawag ba yun sa number? Wala nang Wala number. na? Kasi kunti lang ang tao doon. So ano kahapon? Monday. Monday. So konti lang palang kung tao. anong oras yung appointment mo, din yun ang oras na papasok ka kasi hindi ka papasokin sa gwardiya kung malayo, pa yung time. Magaling. Kasi nung panahon na kami naman, Kuya Ricky, ang crowded sa loob. Kahit mayroon yung oras na appointment mo, hindi nasunod. So, mas maganda yung process ngayon, guys, kasi yung kung ano daw oras yung appointment mo, dire-diretso na, hindi ka na maghihintay ng number. So, wala nang number sa loob. Tawagin ka na lang. Meron kang appointment. Meron. Una yung appointment ko. Pero sa baba, sa guard, kung magdating ka doon na 12:45, hindi ka papasukin. Maghintay ka hanggang alaw na. Kasi magbalik na daw yung mag-resume yung mga tao doon sa sa bagay, make sense naman kasi kaya nga nagbigay ng oras for appointment para mayroong ayos yung pagkasunod-sunod. Magtulong din sila kung gusto mo mag-file ng citizenship. Talaga po? Doon sa nagsiserox yung babae. Ayos. Si Claire. Tutulungan ka niya, hindi ka na magbalik dito sa Chicago. Opo. By phone na lang. Tapos mo lahat. Ano pa yung citizen ay US citizen dito? US citizen. Yun naman palang galing, guys. 3 to 6 months, maano ka na. Maging citizenship ka na. Citizen ka na. Ang galing. Sinabi po ba sa inyo kung magkano yung bayad? 700 plus at 800 na. 7 to 800 dollars. Ayun. Citizenship. May plano po ba kayong mag-citizen in the future? Oo. Gusto ko lang mag-citizen. Ba't po pala? Hindi pa Kaso kayo lang nag-apply. may uwi sana ako Pilipinas bago mag-citizen. Sa bagay po, totoo. Kasi once nag-file ka ng citizenship mo, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. Yun yung kauna-unahang sinabi nila. Pero na po, kasi matagal na ako dito sa Amerika. So, ayun guys. So, thank you kay Kuya Ricky. So, nagbigay siya ng mga tip for us. Yung mga magpapaso na yung mga Philippine passport po. Ayun lang. Yung barcode ng embassy, yung sa consulate at saka yung green card mo na rin. Yun ang hinahanap nila. Yun lang po dalawang yun. So, wala na po ibang hanapin. Wala na. Basta may envelope ka na,
yung may mga stamp na ready na Apo. para bigay mo sa kanila yung lahat na kailangan nila. Aha. Hindi ka na bibili doon sa baba kasi mahal. Tapos, yun na yun. Mabilis na lang. So, ayun. Thank you so much po, Kuya Ricky, sa Thank you pagbigay sa amin ng information paano mag-renew ng passport. So, meron po ba kayong gustong i-hi-hi si Mrs. ninyo? Baka mapanood niya tong vlog natin. Oo, sigurado mapanood. Sa mga taga-Aywa, andito si Kuya Ricky, tsaka si Kuya James. Kasi si Kuya James nandun sila sa labas, guys. Mechanic ko. Mekaniko. Kaya yun, nag-aayos sila ng sasakyan. So, ayun guys, maraming salamat po. Ay, kay Mrs. Nimpa. Kay Mrs. Nimpa daw po, magkikita na kay very soon ni Kuya Ricky. Alas 2 pa yung namin. Flight. Alis. Ay, alis niya mamaya. So, ayun po, at least nakapasyal din sila dito sa Chicago. So, ayun. First time. First time niyo po? Oh, dito nag-stay. Talaga? Dati nag-hotel lang kami. Ay, talaga? Mahal din sa hotel, kaya swerte akong may kaibigan akong taga dito. Ayun, buti nga lang pala. Mahal lang hotel, lalo sa downtown. So, ayun guys. So, thank you so much po sa inyong lahat, sa panonood. Sana guys, may natutunan tayo sa vlog natin for today. And may God bless us all po sa ating lahat. Bye-bye!